God, good morning po. Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos, yung best na palakpak, na papuri, na deserve ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, di ba, today is our Sunday celebration. Kaya today, let's celebrate the goodness of our Lord. Kasi makikita natin sa bansa natin ngayon, grabe yung mga nangyayari sa paligid natin, but then still, you are still standing dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nandito ka pa rin dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, dahil sa faithfulness niya sa buhay mo. Kaya again, ibigay natin yung the best na pagpupuri na deserve ng ating Panginoong Diyos, because today is a happy day. Praise God. The greatest day
empty cross, the empty grave. Life eternal you have on the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Sing when I stand in that place. Realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, forever I'm changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, Jesus. And oh, it's a glorious day, oh, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, Jesus. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Say, Jesus. And oh, come on, Conference Church. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Sing happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever be the same. Oh, oh, forever I am changed. Come on, let's give the glory sa ating Panginoong Diyos. Come on. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your crossing that saved me, that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. We give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, we
at your cross, sing that saved me. Just a moment there, set me free. Hey, hey. We give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, we give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. Come on, say. With the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. Sing that save me, that save me. Thank you, Jesus. Just a moment there, set me free. Sing that save me, that save me. Oh, and rescue me. Just a moment there, set me free. Sing that save me, that save me, and rescue me. Just a moment there, set me free. Come on, church, sing that save me, that save me, and rescue me. Just a moment there, set me free. And one, two, give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, we give you glory, glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, we give you glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, 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 Jesus. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpak po sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpak na may pagpupuri sa Panginoong Diyos. Hallelujah. 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 We praise your name, Lord God. Alam niyo po, hindi ko alam kung kagaya ninyo ako. Medyo nakakabigla po no, yung mga pangyayari sa bayan natin mismo, sa bansang Pilipinas. Katatapos lang ng sunod-sunod na pag-ulan, sunod-sunod na bagyo yung dumaan sa bayan natin. Sa Philippine Area of Responsibility, grabe yung binigay niya na trahedya o mga pagwasak sa Masbate. After that, sa Cebu, sa Bogo City naman. And hanggang ngayon may mga aftershocks pa. Hindi pa natatapos yun. Dumating na naman si Paulo. Area ng Aurora, ng Bataan, ng Pampanga. Yung mga hindi binabahang lugar ngayon, binabaha na. Yung mga rivers, talagang umaapaw na. Kasabay noon, nung isang araw sa Davao naman, may sunog. Can you think of that, mga kapatid? Kasi yung mga nakikita kong video, natututo na rin ako manood ng news. Sabi doon, nasa mall sila habang lumilindol. Sabi nung isang lalaki, Lord, please Lord, help us Lord, please Lord. Kasi isa sabi niya, tabang, tabang, tabang.
Tagalog, tulong. Tapos naisip ko, ganun lang ba talaga lagi ang tao? Saka lang hihingi ng help kay Lord. Pagka kailangan na. Pagka petsa di peligro na, tsaka tatawag kay Lord. Pag nag-aagaw buhay na, tsaka hihingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Sana hindi din tayo ganun, mga kapatid. The more that we are blessed by the Lord, the more that we are given a chance and opportunity to worship Him, gawin natin. And this is a moment to lift up your praises, your worship sa Panginoong Diyos. May nabasa din akong komentary kagabi about worship. Sabi ng Chinese pastor, ang worship hindi lang dahil sa worship team. Hindi para preparan kayo, paghandaan kayo ng magandang tunog. Hindi yun. The real worship is coming from the heart na alam niya kung bakit siya niligtas ng Panginoong Diyos. Kung bakit patuloy siyang pinapatawad ng Panginoong Diyos. Bakit patuloy siyang binibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. That is the true worship. So please lang, huwag nating limitahan ng Panginoong Diyos. This is your intimate moment with the Lord. Paglabas niyo, kayo na naman yon. Please, ngayon lang, ibigay niyo sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, sa buhay namin. Despite sa mga nangyayaring trahedya, kalamidad sa bansa namin, Lord, here we are, buhay kami. Still, you give us a chance na magpatuloy, na maranasan yung habag at awa mo. But then, ang tanong, are we grateful enough? Lord, yung iba ngayon, mga naipit yung mga mahal nila sa buhay, sa lindol, naanod ng baha yung mga bahay nila, nasunog, Panginoong Diyos. Mapalad kami, Panginoon. Narito pa rin kami humihinga. Buo kami ng pamilya namin na nagsasamba sa iyo. Malakas kami, Panginoong Diyos. May nakakain kami, may tirahan kami, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Pero ang tanong, ano yung maisusukli namin sa iyo? Ano yung maibibigay namin sa lahat ng kabutihan mo? Na sa lahat ng panahon nagiging Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras nandyan ka para sa amin. Hindi ka nagkulang. Dakila yung katapatan mo. Dakila at sobra-sobra yung biyaya mo sa aming buhay. Lord, yung itaas ka namin ngayon, this is just the listing we can do sa lahat. Sa lahat-lahat, Lord, ng habag at awa mo na nararamdaman namin sa aming buhay. But then again, Lord, patawad kung may mga pagkukulang. Patawad, Panginoong Diyos. Oh God, kung hindi na ikaw ang priority ng aming buhay. Patawad, Panginoong Diyos, kung minsan kinakalimutan ka namin. But today, Lord God, we will surrender our life once again. All to you, Lord. All to you, Jesus. Without any reservation, Panginoon, knowing that only you can give us life, only you can heal us, only you can deliver us, and only you, there is hope, Panginoon. Sa umagang ito, sa pagtaas namin ng pangalan mo, we open our hearts to you, God. Malaya kang kumilos, Panginoon. Malaya kang pumasok, malaya kang mangusap sa lahat ng mga anak mo, na humbly, they will cast all their cares to you, Jesus. Maraming pong salamat. Lord, kulang pa to sa lahat ng ginawa mo. But Lord, as long as we live to worship you alone. Be glorified, be magnified, and be the center of our Sunday celebration, Panginoon. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Purihin ka, Lord. Dakilain ka, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Salamat, Lord. Dakila ka sa bawat
you, Jesus. Tayo manalangin, dakit banal Diyos. Tapos kami nagpapasalamat dahil hindi kami karapat-dapat. Patuloy kayo nagliligtas sa amin. Patuloy kayo nagkakaloob ng mga bagay na hinihiling namin. Lord, darito kami ready tumanggap ng mga bagay galing sa iyo. Pagkabasbasa mo ang mga isipan namin at mga puso namin. Hindi lamang po rito sa physical gathering, but ganun din mamayang hapon sa digital gathering. I pray na through this message ay kausapin mo kami. Meron mga bagay-bagay kay pinangako, subalit marami po sa mga naniniwala ay hindi pa po na nila natatanggap. Kaya nawa ang mga salita mo, mga paalala mo, mga turo mo, ay hinihiling ko isulat mo sa aming puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang araw-araw ito po ay sariwa, Panginoon, at maging bahagi ng aming buhay. Lord, pagkabasbasa mong maisipan, mga puso, including yung bibig ng iyong lingkod sa oras na ito na mga ngaral about you upang maging karapat-dapat kami sa mga banal na bagay. God, nawa itong mensahe ito ay maging bahagi para mas umangat po ang aming pamumuhay, maging more successful kami sa mga plano namin at ganoon din lalo na po sa mga bagay patungkol sa gawain mo. And Lord, makaisa namin sa palampalataya, mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kaisa pa. God, challenge us to this message, convict us, Lord, push us, Lord, empower us, Lord, embolden us, Lord, para maging matapang kami through your Spirit na gawin mga bagay upang sa ganon, mga pangako mo ay mapasa amin. Ito nga ang isang dalangin in Jesus' name. Amen. Joshua 13 verses 1 hanggang verse 6. When Joshua was an old man, the Lord said to him, "You are growing old, and much lands remains to be conquered." Verse 2, this is the territory that remains. All the regions of the Philistines and the Geshurites. Kaya kung makikita nyo, no, yung digmaan ngayon, hindi natin alam kung related dito kasi yung Gaza, part ng Philistine yun, na challenge ng Panginoon Diyos, hindi nyo pa rin nakukuha yun. And the larger territory of the Canaanites extending from the stream of Zihor on the border of Egypt northward to the boundary of Ekron. It includes the territory of 5 Philistines ruler of Gaza. Diyan ang digmaan ngayon. Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron, the land of the Avites. Verse 4, in the south also remains to be conquered. In the north, the following area has not yet been conquered. All the land of the Canaanites, including the Meyara, which belongs to the Sidonians, stretching northward to the Apec, on the border of the Amorites, the land of the Gebalites, and of all the Lebanon mountain. Ayan pa isang lugar na merong kadigmaan ng bayan ng Israel. Nandyan yung Heshbollah. Area the east from the Baal Gad below Mount Hermon to the Lebo Hamat, and all the hill country from Lebanon to Misrepot Maim, including all the lands of Sidonians. Lahat magbasa nito, I myself will drive these people out of the land ahead of the Israelites. So be sure to give this land to the Israel as a special possession, just as I have commanded you. Pwede na po kayo mo po. Napagandang ating tatalakayin this morning na I hope mag-pay kayo attention. I hope mag-take notes kayo. Lalo yung mga alam nyong future leaders kayo, mga leaders, bahagi ng buhay ng leader ay nagda-take notes. Ang ganda ng sinabi rito ng ating Pang-Diyos sa kanyang pag-challenge. Ang dami pang mga lugar na hindi nyo pa nasasamsam.
And ang promise niya, I myself will drive these people out of the land ahead of the Israelites. Sa ibang version, meron ako nabasa, ang sabi diyan, I will help you. So meron ng partnership, no? I will help you drive out all those people. Now, ang topic natin, ang lesson natin this morning is unconquered but claimed. And I think marami sa ating ganun, no? Meron kang minimithi, meron kang ninanais, meron kang gusto, kiniklaim mo, sa'yo na, kaya, di ba, every time we pray for healing, sinasabi natin, I am healed. I have received it. So out of faith, sinasabi natin, sa akin na yan. But ang problema, hindi nyo pa nakukuha or unconquered. Marahil, kapatid, marami sa atin ang may ganitong mga kaganapan sa ating buhay. And I want to encourage you, for example, doon sa mga, hindi ko alam kung meron dito, no, mga napatigil sa pag-aaral. Ano mga dahilan. Noon, gusto mo pagtapos, maging maganda ang profession mo, then suddenly, sa mga nangyari sa buhay ay napilitan kang tumigil. At ang iba ay hindi pa tamang time para magtrabaho ay napilitan na maghanap buhay para maging productive. Then yung dream na makapagtapos ang pag-aaral ay unting-unti nang nag-die down sa kanilang isipan at dating gusto mapagtapos ay nawala na. Ganon din naman mga kapatid doon sa mga iba na meron kang minimithi, mga dreams, mga plano, but because mga unexpected na problema sa buhay, those dreams, those plans ay nag-die down na. Dati mga kapatid, marahil meron sa inyo, gustong-gusto nyo makaisa na sa panampalataya, asawa nyo, anak nyo, magulang nyo. You have tried many years, nag-whip ka kay Lord, nag-ayuno, lumambing sa Allah. Pero habang tumatagal, nakikita mo parang walang nangyayari at wala ng pag-asa. And maring dumarating sa'yo, nagsis ka na rin na ipag-pray yun. Kasi you have give up. Marahil, maaaring mayroon din sa atin dito na napawalay na sa iyo family mo, napawalay na sa asawa mo, napawalay na sa iyo anak mo, kapatid mo, magulang mo. Noon, gigil na gigil ka, Lord, unite us. Unite us in faith, unite us in one church. Lord, magkasama kami sa isang bubong. Maalab ka noon. Talagang nanggigigil ka sa pagsisikap, paglalambing. Pero habang tumatagal ang panahon, kapatid, nakita mo parang walang nangyari. That passion in you ay nawala. And you stop praying for it. I think maraming ganyang kapatid. Nawala na, hinayaan mo na. So wala na yung fire sa iyo. I hope this lesson will spark passion in us. Meron akong ibibigay na 3 sa inyo para ma-activate yung passion sa inyo. Huwag mag-give up, huwag sumuko, huwag bumigay dahil ito ang pinakamensahe sa umagang ito. So I hope ito ang ma-achieve natin itong araw nito na huwag mo sukuan yung desire mo makapagtapos ng pagtatrabaho o pag-aaral. Huwag mo sukuan ang pamilya mo. Huwag mo sukuan ang asawa mo. Huwag mo sukuan sino man. Even your dreams, your plans. Why? Unang-una, embrace. No? I hope, kapatid, mag-dwell ito richly sa atin not to embrace a deep trust
in the promises of God. Why? Kasi ang Diyos natin, He is sovereign. He controls everything. Siya ang may authority. Kinakausap niya nga ang bagyo eh. Binubuhay niya nga ang patay eh. Pinagagaling niya ang lahat ng karamdaman. At ang Biblia, sabi, ang pinakamahirap na kalaban, which is death, na pagtagumpayan ni Jesus Christ. So, kapatid, yakapin mo. May pangako si Lord sa iyo. May desire ka. Kung hindi naman nagko-complicate sa salita ng Diyos, why give up? Bakit mo susukuan mga yon? Kung wala namang dinalabag sa salita ng Diyos, God is in control. Buhay siya. Hindi kanya pababayaan. Pangalawa, think about the enriching legacy of spiritual inheritance. Tandaan mo, may regalo ang Diyos sa atin. Katulad sa bayan ng Israel, yung land na yun ay pangako niya. Just try to imagine. For example, ang faith natin ngayon. Kaya nasa atin yung faith na yan, nasa tamang landas tayo dahil meron sa mga ninuno natin ang nagtanim. Sumunod sa Diyos, nagsikap para ang salita niya ay mag-spread mula pa sa panahon ng mga apostles. At sa panahon natin ngayon, may nagtsatsaga dahil naniniwala sila, their labor is not in vain. Tandaan natin, kapatid, kung ikaw yung tao na mayroong concerns, not only sa future mo, but yung future ng family mo ngayon, yung anak mo at magiging anak natin, kapatid, you cannot pass something that you have not received or conquered. So what you have right now, ingatan mo yan, paglaban mo yan, starting sa faith mo, starting sa belief mo kay Lord. Pangatlo, incomplete endeavors, just try to imagine kung anong epekto nito sa atin. Meron kang gusto, hindi mo natatanggap. Meron kang pinagtrabuhan noon, walang nangyari. So, this lesson, the verses na ating nabasa, ay nagcha-challenge sa atin to persevere. At nag-highlight dito yung kahalaga ng faith, trust, and perseverance. Ang hirap, kapatid, pagka nararanasan mo, na-experience mo yung incomplete. Na para bang, Lord, dapat nandito ako, pero bakit nandito lang ako? Ang tawag doon ay incomplete endeavors. It causes much pain sa atin at panghihinayang. At ang hirap pagka dumating ka sa gantong age, katulad namin, kapatid, mga seniors dito, at maraming mga bagay hindi nangyari, kapatid. Bumabalik yun. At puros panghihinayang. At nawa, huwag kayo dumating sa ganung mga bagay. We must acknowledge our present imperfections, but they should not be an excuse for not continuing. Yes, meron tayong karumpukan, may kahinaan tayo, pero huwag natin gawin excuses yon na hindi magpatuloy, na hindi bumangon, na hindi i-claim mga desires natin, mga plano sa buhay, mga palaginip. Number one, gusto ko i-share sa inyo, God's promises are unwavering and steadfast. Hindi nagbabago. Hindi dinidikta nito yung panahon o sama ng panahon o nangyayari sa paligid. Kung ating babalikan yung verses 1 to 6, and I believe ito yung malaking question mark kay Lord. Why? Binigay ko sa inyo ang lupang pangako, pero ang dami pa mga lupa, hindi nyo nakukuha. Why? So they were challenged. God assured Joshua, hey, keep claiming, keep conquering. Kaya a chapter after this, no? Di ba, binasa natin chapter 10, 13, verse 40, may kita natin, si Caleb, kapartner ni Joshua, 85 years old siya. Nung narinig niya ang salita ng Diyos, I will help you.
conquer yung mga bagay na hindi nyo pa nakukuha. Na-challenge yung matanda, 85 years old. At alam nyo ba kung ano sinabi ni Caleb nung pumunta kay Joshua? Joshua, give me this mountain. At alam nyo ba kung ano mga nakatira sa mountains? Sa mountain na hinihiling ni Caleb? Mga higante. Mga giants, kapatid. Pero na-inspired Na-inspired si Caleb nung narinig niya mensahe ng Diyos. Tutulungan ko kayo. Bakit kayo tumigil? Bakit hanggang dyan lang ang kinuha nyo? Ganito kalaki ang pinangako ko. At come to think of it, kapatid, hindi kaya yung troubles ng Israel ngayon? Dahil sa katigasan ng ulo nila, hindi sila kumilos, tumigil na sila. Dapat Israel ang nakatira doon sa Gat. Dapat Israel is like ang may pag-aari ng Lebanon. Kaya ang hirap sa bansang Israel, maya't maya mayroong missile dadating. May suicide bomber, may mamamaril sa mga nakasakay na bus, sa bus. Pero maaring we should blame them or we can blame them. Sila rin ang may dahilan kung bakit sila nakakaranas. They quit. They quit. Hindi kaya yung mga nararanasan natin problema ngayon is because you quit. Sinukuan mo sila. Bumigay ka, umayaw ka. Kaya you're encountering troubles. Hello, nakikinig ba tayo? So, pagka ang Lord nangako, totoo yun. But you have to work for it. Ang ganda ng pangako ng Joseph sa verse 6, I myself will drive these people out of the land ahead of the Israelite. Pagka may pangako ang Pang-Diyos, hindi ka kapababayaan. Pero titignan niya kung gusto mo. Kasi kung ayaw mo, bakit niya ibibigay sa'yo? Nakita niyo maraming mga prayers wasted. Lord, iligtas mo nanay ko, iligtas mo tatay ko, iligtas mo asawa ko. Pero sandali lang, nakikipag-partner ka ba kay Lord na gawin yun o sinukuha mo? Sumuko ka na lang, gusto mo, at wala ka nang ginagawa. Yeah, look, ano ang naging epekto sa Israel ngayon? Narinig ko si Netanyahu, nag-speech siya mga 1 month ago, we are surrounded by enemies. Ang tanong, why? Hindi dapat nangyari yon. Kaya si Paul, naunawaan niya ito eh. Naunawaan niya ang magiging resulta pagka nag-quitter ka. Naunawaan ni Pablo ang magiging resulta pagka naging kontento ka na sa presyo na kalagayan mo. Ito yung gusto ni Lord sa'yo, para sa'yo, tumigil ka rito. Ang tanong ko sa inyo, will you glorify God? Matutuwa kaya ang Diyos sa'yo? Ito yung gusto niya para sa'yo. Sasabihin mo ka, Lord, okay na sa akin to. Parang minamaliit mo ang Diyos nun. Parang hindi mo kinikilala na siya ay sovereign. Parang sinasabi mo, Lord, I can count on you na ikaw mangunguna sa akin. Kaya hanggang dito na lang ako. Kaya sinabi ni Pablo sa Philippians 3:12, verses 12 to 14, I am not saying that I have this all together. I have this all together, but I have made it. Ano yun? But I am well on my way. Ganda, no? Grabe ang pag-challenge sa atin rito. Yes, ito pa lang ang nakukuha ko. But I'm not a quitter. I am on my way. Papunta na ako ron. Kukunin ko yan. Hindi ko pababayaan yan. Sa akin yan. Yun ang nasa mind ni Pablo. Ang problema is, ganun kaya ang naging mind nila katulad ng Pablo? Buti pa meron pang isang kable. Yun ang nakakaano rito eh.
85 years old, mukhang yun lang ang nakaunawa sa pangako ni Lord. Biro mo, 85 years old, Brother Jess. Ang sabi niya kay Joshua, give me this mountain. At ang hiningi ni Caleb ay hindi yung madaling kunin. Para bang sinasabi sa atin ni Caleb, huwag kayo kumuha na parang madali lang kunin. Walang challenge, walang kabuhay-buhay. Hindi mo mararamdaman ang power ni Lord. Marami sa atin parang madali lang. Gusto natin madali lang. Parang ganito, no? Meron sino rito magka-college na. Ano ba yung mga madadaling course? HRM, madali lang ba yun? Pero ang plano ni Lord sa'yo, hey, maging engineer ka. Lord, okay na sa akin ito. Pang-clerk, pang-secretary. Why? Yung faith mo ba na ganon, will it attract God? Parang isipin ng Diyos sa'yo, itong anak kong ito, mahal ko ito, pero mahina ang tiwala sa akin. Hindi ko minamalit maring fault na rin natin the past, hindi ko minamalit yung mga nagsisikap ngayon. Tricycle driver, may mga tricycle driver dito, hindi ko minamalit, at least hindi ka nagnanakaw. At least hindi ka nagbebenta ng drugs. Diba? Pero kung noon, binigay na natin ang life natin kay Lord, siguro, baka ikaw nagmamay-ari ng maraming tricycle at meron kang driver. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? A lot of things hindi natin natanggap dahil naging quitter tayo. Dahil matigas ang ulo natin. May nagsisikap na kapatid maging concern sa atin, riniresist natin. So, paano tayo makakarting doon sa plano ni Lord? So, reading further, kapatid, sabi rito, but I am well on my way. Ikaw ba, on the way ka na ba? Papunta rin sa pangako ni Lord? O tumigil ka na? Pagod na ako, Lord. Ayoko na, matanda na ako. Si Caleb, 85 years old. Lord, give me this mountain. Reaching out for Christ, who has so wondrously reached out for me. Inaabot ka ni Lord, ikaw, linalayo mo kamay mo. Siguro meron kayong makilala rito sa church, parang ganon. Inaabot ka, ikaw naman, ay mo magpaabot. Tinutulungan ka, maayos ang buhay mo, ikaw naman, umiiwas, pumapalag ka. Buti lang may isang Pablo na pwede natin paghugutan ng lakas sa loob. Habang rini-reach out siya ni Lord, anong sabi ni Pablo? I am on my way, Lord. Thank you, Lord. Magsasalubong tayo. Parang ganun sinasabi ni Pablo, friends, don't get me wrong. By no means do I count myself an expert in all of this, but inaamin ni Pablo, hindi naman siya talagang magaling, hindi naman siya talagang malakas. Hindi siya expert. But, ang sabi niya, I got my eye on the goal. Kaya pala si Caleb ganun. Kahit umabot siya ng 85 years old, after narinig niya yung pangako ng Lord, I am going to help you. Yung eye niya doon sa mountain, hindi nawala. Ikaw, kapatid. Baka, kapatid, mahirap lang assignment, nawala na yung goal mo sa diploma. Yoko na, hirap pala mag-aral. Nawala ang eye sa ministry. Nawala ang eye sa pag-soul win sa goal. Nawala ang eye, kapatid, na dati gusto maging katulad ni pastor. Gusto ko maging katulad ng mga musicians. Gusto ko maging katulad nila Claire, nila Pe, etc., etc. Pero nung dumating mga pagsubok, okay lang, tiga-upo. Parang nakakapagod. Di ba kayo napapagod? Nakaupo na lang kayo. Ilang years na kayo nakaupo. At kapatid. Minsan pag umaakit si Rodney dyan at suot niya nakikita niyo yung shirt niya, may music. Yung maraming nota. Nakikita niyo yun? Sinakita.
hihimasin ko yan, gaganin ko. Namimiss ko yan. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yun. Ang iba kapatid, nawala na yung goal. Nawala na yung focus. Nawala na kapatid yung I. Kung ayaw niya sa akin, di wag. Nawala na yung I. Paano kung asawa mo yun? Kung ayaw niya tanggapin yung faith ko, bahala siya. Paano kung anak mo yun? Kapamilya mo yun, ganun na lang ba, kapatid? Nawala na yung I sa goal. Kaya pala sinabi ni Paul, I am on my way. Ano sinasabi sa atin? Alam niya yung tamang way. Kasi hindi nawala yung I niya sa goal. Kikinig kaya tayo mga kapatid. But I got my eye on the goal where God is beckoning us out as onward. Parang, pagka sinabing beckoning, kapatid, pa sinisig na, dito. Dito ka. Where God is beckoning us onward to Jesus, I'm up and running. I'm not turning back. I'm not turning back. Iba sa inyo kapatid, mukhang nag-turn back na eh. Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na kaya. Again, will that kind of faith attract God? Na ayaw mo magpatuloy? Ayaw mo i-claim yung pangako ni Lord? So, kung ating uunawain yung action, yung mind ni Paul, wala siyang intention na mag-quit. It's like para pag sinasabi sa atin ng Paul, kung anong inumpisahan ko, ay tatapusin ko. So, buo ang paniniwala ni Paul sa pangako ng Diyos. Alam nyo, sa ministry o lalong pagiging pastor, ang dami mga reason na mag-quit ako, ayoko na. Pero mas malaking reason, kapatid, yung tiwala ng Diyos na binigay sa akin na hindi naman pwedeng pagkatiwalaan at bakit niya pinagkatiwalaan. Sana, kapatid, maantig ang damdam natin ngayon. Mga leaders, mga tinawag ni Lord dito. Nawa, mas malaki yung plan ni Lord kaysa sa sarili natin. Nawa, yung buhay ng isang tao, mas malaki kaysa sa atin. Ulitin ko, marami ang reason na pepelong tumigil. Hindi biro magpastor. Iba-ibang personality, iba-ibang temperament, iba-ibang karakter. Now tell me, kapatid, normal ba na napag-isip ako noon, ayoko na sa kanila, Lord, ang hirap. Normal na magkaroon ng ganong klaseng pag-iisip. Minahal mo, pero parang hindi ka mahalaga. Pinagkatiwalaan mo, pero sa kanila parang palipas oras lang yon. Pero, magiging pangit ang pagharap ko kay Lord kung ako ay isang quitter. Palagay ko, hindi ko maririnig at hindi nyo marinig yung salitang sasabihin ni Lord, well done, my faithful. Let's be inspired by a vision of endless possibilities waiting to be realized. Have you ever thought, kapatid, na kung ito yung ginawa mo, kung ito yung naging response mo sa problem mo, siguro mas maganda yung nangyayari sa iyo ngayon. Ito yung sinasabi ng quotation na ito eh. Let's be excited. Let's be inspired. Magbigay sa atin ng gana, sigla, kapatid, na kung magpapatuloy ka sa ganyang klaseng sipag sa pag-aaral, ganyang klaseng sipag kapatid sa paghanap buhay, ganyang klaseng sipag sa paghahayo, at gampanan ang ministry na pinagkatiwala sa Diyos, ano ang pwede mo matanggap?
Huwag mo isipin yung difficulties, kasama yan. Kahit nga masamang tao may difficulty sa buhay. Lalo pa kung magpapakatino tayo, mas maraming challenges, mas maraming obstacles, mas maraming hadlang dahil papuntang langit ka. So let's focus sa grabing possibilities sa pwedeng mangyari sa atin if hindi tayo quitter. If we are on the way, tulad sinabi ni Pablo, we are on the way, papunta na ako dyan, Lord. Papunta na ako dyan. Number 2, obstacles will not diminish the promises we stand by. Hindi porket may hadlang, hindi na mangyayari. Hindi porket may pagsubok, hindi na magaganap. Hindi porket may humahadlang sa'yo, hindi na mangyayari. Tandaan mo, ang conquered territories didn't mean God's promises are invalid. Hindi porket kapatid, hindi pala kayo maraming lupain, ay naging invalid na ang pangako ng Diyos. At naunawaan ni Caleb yun. Kaya sinabi niya, again, give me this mountain. Yes, sa mga nakakaranas sa mga difficulties ito sa buhay, damag-daman nyo na, kitang-kita nyo yung realidad. Kasi kung mga bata, hindi pa nila nakikita ang realidad. Kaya kita nyo, naglalaro lang. Oh. Hindi pa nila masyadong nakikita yung realidad. Wala pang dating masyado. Ang sa kanila lang pera, basta may pera sa bulsa. Pero hindi pa nila naunawan paano kinita yung pera na yun sa bulsa nila. Kaya sa mga young people dito, nakikita nyo na realidad ng buhay, kapatid. Tandaan nyo, mahirap, but not impossible. Isang magandang example, si Maria Cristina. Sugkang. Hindi biro ang problema sa buhay niyan. Kasama na ni si Riza. Naikikwento sa akin ng leader nila yung mga na-encounter nila sa buhay. Eh, bakit siya na-graduate? Mahirap. But hindi imposible, di ba? Raisa, sa palagay mo, kaya ba? Ang iba sa atin dito, buong peres mo, pero bakit ganyan ka? Kasama mo sa church pero ba't ganyan ka? Samantala, itong mga young people, wala yung parents nila, pero nagsisikap sila, kapatid. They have that eye on the goal. Ang iba sa inyo, kapatid, halos binigay na lang Diyos ang mga luho sa inyo, pero mukhang nawala yung eye mo sa pinaka-importante. Napakasama ba ng Diyos? So pwede natin gantihan siya lang ganon, kapatid, ang unfaithfulness natin, ang committed natin. Was God so hard sa inyo? Yes. Mahirap. Mahirap. Nakakainis, nakakaasa, nakakasuko. But it's not impossible. So bakit ang mga ganong, kapatid? Bakit may mga tao na tila parang wala lang? Parang sumuko na. Parang ayaw na. You know why? Ang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 11, again, I want to encourage you, when I was a child, I talk like a child. Isip bata. Kilos bata. Dahil natin sa spiritual. Bago ka pa kay Lord, maring ganon. Isip, hindi mo pa naintindihan. Kaya may mga tao, kapatid, pagka may mga problem, Lord, bakit ganon? Tumanggap na ako sa iyo, nabaptize ako, bet ganito pa rin buhay ko, bet wala pa rin babago. Isip bata pa. Immature. I thought like a child. I reasoned like a child. Eh kapatid, pagka tumagal ka na Lord, wag na ganon. Pagka tumagal ka na sa faith, wag na ganon. Hindi ka na dapat pinoproblema ng magulang mo. Hindi ka na dapat pinoproblema ng pastor mo, ng leader mo. Pero kung ikaw pa rin ang laman ng fasting ng pastor mo, pero yung pastor mo,
Kapatid, napakalaki ba lang kasalanan ng cell leader mo, ng satellite leader mo, ng pastor mo, kapatid, na ikaw pa rin ang laman ng prayers nila at pagpapasting na hindi na dapat. Biro mo doon sa listahan, dapat wala na yung pangalan mo doon at dapat may ibang pangalan nakalagay doon, ikaw pa rin ang nakalagay ng pangalan doon. Ganun na ba kami kasama sa inyo, kapatid? Na igaganti mo sa amin yung gano'n, kapatid? Na wala ang commitment, na wala yung passion, na wala yung fire. Verse 12, for now, in this time of imperfection, we see in a mirror dimly. Para kang nakatingin sa salamin na madilim, na hindi mo makita yung totoong pagkatao. A blurred reflection, a riddle, an enigma. But then, when the time of perfection comes, we will see reality face to face. Now I know in part, just in fragments, but then I will know fully, just I have been fully known by God. Okay. Unawaan natin ng mabuti ito. Tulad in example ko nila, yung dalawang dito naglalaro lang. So ngayon, hindi pa nila naunawaan. Isip bata pa, anong pwede maging epekto sa kanila? Just like sa atin dito sa spiritual. We do things na nag-offend kay Lord, pero hindi natin nauunawan. Hindi natin intindihan kung ano maging epekto. Kaya may mga quitter. Nawawalang commitment kay Lord. Hindi faithful sa mga bagay-bagay na inuutos ni Lord. So hindi mo pa nakikita yung epekto. Maring gagawa ka pa rin kasalanan. This pagka-church, kala mo banal ka. Hindi mo pa rin nakikita ang maging epekto. Pero don't wait. Kasi darating ang time. At yun ang sinasabi rito. Makikita mo lahat yan. Mauunawaan mo. And sana naman, huwag ka dumating sa ganun, kapatid, na ma-realize mo, Lord, I'm sorry. Paano? Late? Ano? Ang dami mo nang gawa na hindi tama. And usually, ganun, kapatid, no? Sa huli, ang pagsisisi. At ang problema, kapatid, pagka naintindihan mo, gaano ka-prick yan sa isip mo, sa isip at puso mo. Naintindihan mo na eh. Ouch, ouch, ouch. Kasalanan ko ito. But another issue, paano kung sinasadya mo na? Naiintindihan mo pero sinasadya mo. Yun ang mabigat. Gets ninyo, kapatid? Kinukuha na natin yung buong katotohanan ng verse na ito. Okay lang, kapatid, kung bata ka, immature ka. Pero tandaan mo, bawat kamalian, tandaan nyo, bawat sin, may aanihin yan. Kaya nga ang Bible nagtuturo sa atin, kahit hindi mo naiintindihan, ay panampalatayanan mo. Kasi may isang araw of reckoning, may isang araw maiintindihan mo lahat. At ang malungkot, pagka dumating yung time na yon, Lord, I'm sorry. Pero ang dami ng wasted years eh. Dami ng casualties. Paano yon? Yun yung sinasabi ni Claire kanina, bakit ganun ang tao pag may problema doon ang tatawag kay Lord? Kaya mas maganda, kahit hindi pa natin naiintindihan, all out na tayo kay Lord. Claim na tayo ng claim. Trumabaho ng mabuti. Mag-aral ng mabuti. Kahit mahirap. Gampanan natin ang role natin sa family, sa church, sa school, na kaaya-aya kay Lord. Kahit hindi mo naiintindihan, kahit mahirap. Kasi surely, isang araw maiintindihan mo yung pinaggagawa mo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. So let us be invigorated by exhilarating sense of incompleteness
allowing it to propel us toward exploration growth. Balikan natin verse at ihambing natin itong quotation to. Kahit madilim pa, hindi mo naiintindihan, ma-excite tayo sa mga possibilities na pwedeng mangyari na kahit hindi mo naiintindihan ngayon, keep working hard. Keep on accomplishing yung role mo, yung purpose mo with deep commitment, responsibility, and accountability. Siguro, kung babalikan natin si Joshua, hindi maintindihan ng mga tao, bakit pa namin i-claim yun? Ang gulo-gulo na, away ng away. Kaya siguro nagsis na sila. Nung nakita ni Lord, hey, bakit kayo tumigil dyan? Hanggang dito yung pangako ko sa inyo, bakit kayo tumigil doon? Kasi siguro, Brother Jason, baka hindi na naiintindihan. Future nila yon. Kaya kita nyo, nabanggit dito ang Lebanon. Kaaway ng Israel ngayon ng Lebanon, pala Hezbollah nangyari doon. Kita nyo kapatid, sa nabasa natin kasamang Gaza noon, ano nangyari ngayon? Hanggang ngayon may digmaan pa. Kasi siguro yung time na yun, hindi na naiintindihan, Sister Jessa, yung epekto. Para sa nakatingin sa salamin na madilim. Isip bata, immature. Come on, mga young people. Just believe. Kung anong sinabi ni Lord, gawin mo lang. Huwag mauna yung angal. Huwag mauna yung mga ganun sa mga leaders dito na pagkatiwalaan. Number 3, perseverance and obedience are essentials for success. Mahalaga yung kapatid, yung perseverance at yung obedience. Kung gusto mo umangat pa yung kabuhayan mo, kung gusto mo mag-claim yung pangako ng ating Pang-Diyos. So, continuing to follow God's lead, even challenges persist. Meron akong tatlong babanggitin dito sa mga limitation. Kaya importante kapatid maging obedient tayo kay Lord. Importante maging masipag tayo sa mga pinagagawa ni Lord. Dahil, number 1, we have defects in our qualities. May problem tayo sa character. May problema tayo kapatid sa pagtanggap ng mga problemang dumarating. Hindi maganda mga response natin. Number 2, there are barriers sa environment natin. Maraming hadlang sa paligid natin. Maring kapatid mo, maring parents mo, maring kaibigan mo, at paligid kontra sa'yo. And, pangatlo, maigsi lang buhay natin. Kaya nga huwag tayo magsayang ng panahon. Ay, nakalimutan ko si mabigat din pinagdadaanan nito ni si Christine Ornopia. Hindi po biro. Nakita niyo kapatid, every time nakikita ko mga posting, nawa yung nangyari sa FaceTime, maging inspirasyon sa ating lahat. Una, leader nila, ang lahi ng pinanggagalingan. Gagaling pa lang Manila Waters, Quezon City, pupunta ng Phase 9. At hindi ko alam kung siya pa rin magluluto ng pagkain na pag-uwi. Walang parents yan. May problem sa isang kapatid. Actually, 2 kapatid. Then nakikita ko yung pangalan ni Christine Onopia, Raisa, tapos si Christina Sugkang, sabi ko. Kaya kami, pagka nagpe-prayer meeting kami, parati prayer ko, Lord, ingatan mo yung mga pupunta. Kasing danger. So, ang tanong ko sa inyo, bakit ganon sila? Sila Claire, sila Christine Onopia, si Raisa, at si Christina Sugkang. Bakit ganon sila? Perhaps they have that eye on the goal. Siguro meron silang nakikita na hindi natin nakikita, kaya ganon na lang sila. Kakapagod ba yun? Saan ka pa umuwi, Christina Onopia? Bayan pa, biro mo. Samantala tayo rito, lalakarin na lang natin kung gusto natin Kung gusto natin humayo lalakarin na lang natin. Kung gusto natin pumunta ng prayer meeting, lalakarin na lang natin And sometimes, kapatid, may prick sa heart ko. Bakit ganun ang iba? Para bang
tumigil na sila, hanggang ganito, kontento na ako. Anyway, masarap na tinutulugan ko, hanggang ganito lang. How about yung spiritual relationship mo kay Lord? How about yung trust binigay sa iyo ng Pang-Diyos, ng pastor mo, ng leaders mo? How about kapatid nakatingala sa iyo mga kasamang church and then suddenly, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na nag-grow. Remember kapatid, isang body lang tayo. Gumagawa ka ng tama, lahat tayo mabe-bless. Pero kung na-open mo si Lord, na-open mo yung katawan ni Lord, lahat tayo masasaktan. Listen. Listen. Tandaan niyo kapatid, alam mo ang defects natin sa qualities natin, sa character natin, alam mo hadlang sa paligid, alam mo ang igsi ng buhay natin. Alam niyo yung prayers ko rin, Lord. Kasi bahagi ng prayer ko, bago ako magbasa ng Bible, Lord, dalangin ko, sariwain mo yung sugat na tamo mo sa katawan mo. Kasi through your wounds, we are healed. Prayer ko yun. Kasi kasama sa prayer ko, Lord, I rebuke, I bind, cast away yung mga karamdaman na nagpapahilang ka ng katawan, etc., etc. Mahaba-haba pa yun. So because sa paligid natin, there are times affected ang health natin. Siguro nararamdaman ni Kahulio, nararamdaman ni Brother Jesse, siguro nararamdaman ni Sister Luz. Alala ko kapatid, yung Wednesday, hinatid namin sila dito. Galing kami prayer meeting, hindi na rin siya makababa. Brother Jess, kailangan niyang kasama, Brother Jess. Sabi niya, Rodray, tulong-tulong. Pero mo nakaupo lang yun sa car. Bababa lang, hindi na siya makababa. But anumang nararanasan natin, anumang karamdaman natin, anumang problema natin mga kapatid, anumang kapatid paghadlang ng demonyo, anong kapangyarihan ng kalaban, ng kadiliman sa iyo kapatid, para ma-achieve mo yung goals mo, yung plans mo, tandaan mo, we can do anything with Christ who strengtheneth us. Why? Because He provides strength sa atin. Para saan? To continue performing alang-alang sa legacy na iiwan mo sa anak mo. Alang-alang sa legacy na iiwan mo sa church. Mag-isip na tayo kapatid. Gusto mo ba kikilalanin ka lang ng anak mo na provider ka? Pero pagdating sa spiritual na bagay, wala kang inspirasyon dahil quitter ka. Dahil ang gandun lang ang gusto mo. Lord, hanggang dito lang ang gagawin ko. Hindi na pwede madagdagan, Lord. Hanggang dito lang ako. Anong legacy iiwan mo sa anak mo? Kaya nga, kapatid, sabi ni Paul, I can do all things in Christ who strengtheneth me. Kasi iniisip ni Paul yung sunod na generation. Nabibless din kay Brother Jess eh. Nagsisikap siya. Although nababalitan ko, Brother Jess, may na-open sa'yo, sige lang. Di naman para sa atin yung pasakal lang yun, di ba? Actually, pwede siyang pahinga, pwede niya na-enjoy. Kapatid, yung mga binibigay ng mga anak niya, lahat kasing kasama niya sa bahay, may trabaho naman lahat. Pwede na siya pa-chest, di ba, Brad? No. Hindi tayo quitters. May pangako si Lord. Mayroon man pa mga territory dapat mag-claim. Mayroon pa mga gustong paggawa si Lord. Ako nga Lord. Ito'y nararamdaman ko, pero Lord, gusto ko pang may gagawin ako. Dagdagan mo pa. Yung papatapos mo sa akin. Totoo yung prayers ko, yung kapatid. Nagpapadagdag pa ako. Siguro iba sa inyo, Lord, kunin mo na ako. Number 4, faith in the unfinished. Una kapatid, para nandun parati gigil mo sa mga bagay na hindi mo pa na-accomplish, importante ang nasa isip mo, God is in control. God is sovereign. So balikan natin si Joshua, marami siya na-conquer na lupain at kasama niya, marami ng lugar, but nakita ni Lord, meron pang mga lugar, hindi nyo pa na-conquer.
Nung narinig nilang message si Lord, I will help you drive them out. I will go ahead of you. Na-inspire siya. Na-encourage siya. And I hope yun ang nangyayari ngayon, na-encourage kayo. Hindi ka tinawag ni Lord, hindi namatay si Jesus para sa iyo, na hanggang doon ka na lamang, titigil ka dyan. Magandang plano ni Lord sa iyo. So, na-strengthen yung faith niya. At makita natin resulta kay Caleb. 85 years old. Meron mo, 85 years old. Nakakarinig ako ng mga sinasabi ng mga ibang dalubhasa. Sabi na pagdating ng 80 years old, medyo nandun na yung dementia. Nandun yung Alzheimer. Dami nararamdaman na. Kaya sabi nila, kawawa daw pagka napapabayaan yung elderly na ganun edad. Kasi minsan, di na nila alam kung anong gagawin. Pero ito, 85 years old, biro mo, sabi niya, Brother Julio, give me this mountain. Kapatid, ako'y naniniwala yung taong gano'n na makapagsabi ay matindi ang faith kay Lord. Pero yung mga sumuko na, ayoko na, Lord, tama na. Anyway, nabigay mo lahat ang gusto mo sa amin. Ay, hanggang dito yung gagawin ko. Tumigil na. I-stretch ang faith nila. Actually nga, kasama sa prayer ko, Lord, yung salita mo maging double-edged sword para i-expose yung paging ungrateful namin at paging unfaithful. Sama sa prayer ko siya araw-araw. To be satisfied with the attained is to cease to grow. Meron ba sa inyong ganyang kapatid? Satisfied ka na sa ganun na lang buhay mo? Grade 1 lang ang tinapos ko. Pagka-satisfied ka na, kapatid, you will cease to grow. Kaya merong magandang paalala sa inyo. We should familiarize ourselves with complete victory. I hope naintindihan niyo. Dapat ganun ang mind natin. Wow, masarap pagka may victory. At wag lang isa. Wag lang isa. Effort without hope is pointless. Magka-partner yan. Effort tsaka hope. Sa Job 17:9 verse 9, nung binasa ko to, grabe to. Basahin natin. The righteous keep moving forward. Hello? The righteous keep moving forward. They don't stop. They don't resist. They don't cease. Hanggang dito lang gagawin ko. Yung meron kayo kilala, kapatid, tinitipid yung ginagawa para kay Lord? Tinitipid yung ginagawa para sa parents? Pero anong paalala sa atin this is the book of Job? The righteous keep moving forward, and those with clean hands become stronger and stronger. Kaya pala hindi sila quitter. Kaya kahit mahirap, sige lang. Sige lang. Kaya ko yan. Bibigyan ko ng assignment, sige pastor. Bibigyan ko ng challenge, sige pastor. Why? Okay ang puso. Kaya narinig ko testimony ni Michelle, yung prayer niya na gusto niya ganito dahil naaalala niya yung mga inaalaga niya. Sabi ko, ang ganda ng puso mo. Kasi palagay ko maraming taong wala ng prayer sa ganun eh. Na ang prayer instead ng pagsarili, ay nandun pa rin yung para sa iba. Handa pa rin mag-sacrifice. Ito yung sinasabi ni Job eh. Ang righteous, paabante pa rin yan. Ang katapusan lang natin, Brother Jess, kamatayan. Hanggang may gagawin para kay Lord, hanggang may gagawin sa family, gagawin yan. Kahit nakakapagod, kahit mahirap, gagawin nila yan. Why? Righteous sila. Malinis ang kalang kamay. At pagka sabi ni Job, pagka malinis ang kamay, may iba yung lakas tayo. Can we say amen? Hope devoid of effort is but hollow illusion. Sa Philippians 2:12, patapos ako,
My dear friends, you always obeyed me when I was with you. Now that I am away, you should obey even more. So what does it mean? Ang sabi rito, so work with fear and trembling to discover what it really means to be saved. Ang challenge sa atin rito, huwag kang susuko. Huwag mong gagawin malabnaw. Antas binigay sa iyo ni Lord. Ang role mo sa parents, huwag kapatid. Paggigilan mo, lalo yung kaligtasan. Work out your salvation in fear and trembling sa ibang version. And discover what it really means to be saved. Ang iba siguro, parang chill na lang tayo. Parang gano'n lang tayo. Biro mo, nabaptize na tayo, parang wala lang. Pero ito, pinapaalala natin kapatid, discover what it really means to be saved. Kasi alam nyo, kapatid, the other day, banding ulit kami magkakapatid through video chat. Pinag-usapan namin impyerno, langit, pinag-usapan namin kung ano ang maging tsura. Baguhin natin to. Discover what it means to go to hell. Sa tayo, hindi natin iniisip yun eh. Parang wala lang. Not only i-discover natin kung ano yung pagiging ligtas. Discover mo rin kapatid anong maging resulta kung malabnaw ka kay Lord. Kung matigas ang ulo natin, kung ayaw natin magpasupil, pasdisiplina, discover mo anong kahihinatnan mo. Discover mo kung magloko ka, anong mararating mo. And lastly, sa Hebrews 12:1, since we are surrounded by so many examples, meaning yung mga may pananampalataya, we must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? Ito meaning niyan. No? Hebrews 12:1 is a call to action for believers to strip away anything hindering their spiritual progress, especially sin, and to run the Christian life with endurance and perseverance inspired by the great cloud of Old Testament figures who went before them. Isang araw kapatid, ito yung parati ko namin pag-usapan sa bahay. Even si Arlene, pinag-uusapan namin yung kagabi. Isang araw, Arlene, wala na kami nilita at mga matanda. Hindi ako natakot pag-usapan. Kaya sabi ko, Arlene, we are preparing the future of the church. So sa mga tatay, kinausap ko rin sila, yung mentoring namin. I want to be sure na kahit wala ako, yung pagkakatiwalaan ko ay loyal kay Lord, loyal sa church. Wala na ibang second option. Ibig sabihin, kahit wala na ako, alam nyo, pang TSCFI kayo. Kasi maraming mga churches ganun, pag wala na yung pastor, naglilipatan eh. Ang pray ko, Lord, give me the leaders. Na pag nawala ako, sila pa rin nandyan. At pagka nawala sila, nandun mga anak nila. Mga malalaking church, sa umpisa mas maliit yan eh. Kaya malalaki na sila ngayon dahil years ang tumagal. At naging loyal. Ginawa ko nga example, kapatid. O, kita nyo, si Kibuloy. Kahit nakulong siya, nagpapatuloy pa rin ng church. Why? Loyal sila sa church eh. Dating daan, namatay na leader nila, pero bakit may dating daan? Loyal mga leader sa church. At yan ang gusto ko ma-achieve. Na kahit wala na ako, namatay na ako, wala na si Brother Jess, alam namin, panatag loob namin, nandiyan pa rin kayo. Kasi bahagi kayo ng plano ni Lord sa TSFI. So meaning to say, kung babalikan natin Hebrews 12:1, may nauna sa atin. At kung nawala na kami, nauna kami sa iyo. Ito yung patotoo namin. Ito yung ginawa namin. Huwag nyo sasayangin. Ipagpapatuloy nyo. Can you say amen? At i-apply natin lahat ito na huwag mong susukuan. Huwag mong sukuan asawa mo. Huwag mong sukuan anak mo. Huwag mong sukuan kapatid mo.
Bahagi ang pinag-usapan namin last night ni Arlene. Maraming young people dyan, ang tagal-tagal na wala pa rin kasama. Ni isa sa pamilya nila, wala pang kasama. So keep trusting God's promise in uncertain times. So I hope, yung napag-aralan sa Joshua 13, verse 1 to 6, baga nabigyan tayong shock. Hey, don't be a quitter. Focus. Stay focused. Para marating mo yung gusto ni Lord na marating mo. Let's not waste the message, kapatid. Sana may umangat pa ang faith ngayon. Sana mayroon pa maging achievers dito. Sana dumami pa mga managers dito sa church. Ilan na mga managers dito. Pero sana may umangat pa. Ilan na sa atin dito nag-work na may mga tao below them. Minsan mayroong narinig, ayaw niya magkaroon tao. Mas mabilis daw ang increase ng sweldo pagka walang tao under. Sabi ko naman, paano ka magkaroon ng impact? Kung wala kang supervisory position, hindi ka manager. So, sana mabago yung ganung klaseng pag-iisip. Can you say amen? Let us grow, kapatid. Let us all mature. Let us claim bigger things, kapatid. Huwag ka lang ganyan. Tiga-upo ka sa church. At minsan, ang hirap mo pang pagsabihan. Huwag. Huwag kang forever ganyan kasi balang araw pagsisisihan mo yan. So ngayon, maaaring hindi mo naintindihan, but kapatid, yakapin mo yung magandang plano ng Diyos sa'yo. And I hope marating natin yung magandang plano ng Diyos sa atin. Kahit may edad na tayo, Brother Jess. Mararating pa natin yan, Brother Jess. Brother Jess, meron ka pa bang additional plano sa buhay mo? O okay na sa'yo yan? Brother Jess, okay na yon? O meron pa mas mataas sa dreams mo? Praise God. Lahat tayo. Huwag ka hanggang dyan na lang. Sabi mo katabi mo, huwag kang hanggang dyan ka na lamang. Hali, challenge mo katabi mo, huwag kang hanggang dyan na lamang. Magandang plano ng Diyos sa atin. Tumayo tayong lahat.